am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Things that true love does, or actually dapat is doing, kasi patuluyan dapat na ginagawa yan. Ano yung dalawang bagay na dapat ginagawa ng totoong pag-ibig? Sa mga dalaga dito at may nanliligaw sa inyo, bago kayo sumagot, okay? Alalahanin nyo na ang totoong pag-ibig ay gumagawa ng dalawang bagay na ito. Kapag hindi nila ginagawa yan, hindi nyo nakikita yan, think twice before you get yourself in a travesty. I mean, medyo malalim na English, pero alam niyo yun, parang malaking problema yan. So, 2 things that true love does. Number 1, ano ba yun? Una, true love puts others first. In Filipino, ang totoong pag-ibig ay inuuna sino? Ang sarili? Ang iba. Okay? Now, syempre, kagabi, nag-uusap kami mag-asawa, and then sabi namin, teka, parang pwedeng maabuso to kasi pwedeng maging subject to abuse. Diba, meron kasing mga tao na inaabuso ng ibang tao, at pag narinig nila to at hindi nila naintindihan ng mabuti, they might think that it is a signal for them, to offer up themselves to the abuser, which is not the case. That is not what the Bible is saying. Okay? In fact, I want to clarify as early as now, that when we talk about putting other people first, the first thing that you need to understand is that it is not about focusing entirely on only one relationship. Ibig sabihin, pag sinabi mo na, okay, true love puts others first, kailangan mo munang i-define sino yung others, sino yung iba. Okay? Pag pinag-uusapan natin yung iba, hindi po pwedeng magtutuon ka lang ng buhay mo sa iisang tao, o iisang grupo ng tao, because the truth is, you have many relationships. I'm not saying na marami kang karelasyon sa maling pamamaraan. Hindi ho yun. But what I'm saying is that, for example, I have a relationship with my wife, but it doesn't stop there. Because I also have a relationship with my child, with Lian. You see? So hindi pa pwede na uubusin ako ng aking asawa, pagdating sa anak ko, wala na akong lakas magmahal. Are you following me? Marami hong mga magulang ganon. Uubusin ang buong lakas, uubusin ang buong buhay, kakaalaga ng anak, pagdating ng asawa, wala nang natitirang pagmamahal sa asawa. Mainit na lagi ang ulo. Kasi nag-alaga ako. Kasi binubuhos ko lahat sa anak ko. That is true. And that is okay. But you have to strike a healthy balance. Ibig sabihin, kinakailangan na balansihin mo ang lahat ng relasyon, ng tamang relasyon na meron ka. Okay? Marami pa tayong relasyon. Di ba? Meron kayong mga ka-life group. Ang tawag nyo dyan, life partners. So that is another relationship that you have to care about. Alright? And the most important thing, we have a relationship with God. So it is imperative, kinakailangan na merong magandang pagbabalanse sa lahat ng mahalaga at tamang relasyon na meron sa buhay natin. Hindi pa pwede yung, example, sa mga estudyante dito. Technically, dapat hindi pa kayo nagla-love life, okay? Pero kung nandyan na yan, hindi naman ayoko naman maging nagger, sabi, maghiwalay kayo. Of course, we're not gonna get there. But, sige na nga, wag na lang love life. Tinitingnan ako ng asawa ko Kunyari, kaibigan na lang, kaibigan. So, mga estudyante, di ba? Meron na ba kayong experience yung meron nagyaya sa inyo na kaibigan nyo? Kasi problemado siya sa bahay, inaway siya ng nanay, broken family, ganyan. Tapos sinabihan ka ngayon, Dancel, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong meron tayong pasok today, pero pwede bang mag-cutting ka na lang, huwag ka nang pumasok. Samahan mo ko sa Luneta kasi talagang gusto ko lang umiyak, kailangan ko lang ng makakasama. So teka, pag hindi mo naintindihan to, pwedeng sabihin ni Dancel, ay sige nga kasi naalala ko, sabi ni Pastor, sinabi daw ng Bible, na I have to put others first before myself.
So sige, okay lang, kahit bumagsak ako sa school, kahit pagalitan ako o whatever, uunahin ko yung kaibigan ko kasi yun ang sinasabi ng Bible. Tama, mali? Why? Because nag-iisang relasyon lang yun. Paano yung relasyon ni Denzel sa magulang niya na nagpapaaral sa kanya? You see? So hindi po pwede na sasabi mo, ibibigay ko lahat sa kaibigan ko at the expense of the other important people you are in a relationship with. It doesn't work that way. And most importantly, paano kung, sige, bibigay ko lahat sa kanya. Pero sa pagbibigay mo ng lahat sa kanya, ang naapektuhan at ang binabangga mo pala ay ang pinakamahalagang relasyon mo at ang relasyon mo sa Diyos. See? So there is a need for us to strike a balance. Strike a balance. And now that we understand these two things, now let's get to know ano bang ibig sabihin ng true love puts others first and myself last. Okay? Pero again, ang focus lang natin is about putting others first. Now, when we take a look at the first part of the verse, the first part says it all. If you're saying the true love is about putting others first, then love is patient, love is kind. And these two things go together. You cannot take them apart. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Okay? The problem with some people is, pasalamat ka, nagpapasensya ako sa iyo. And they think that that is being patient, but that's not being patient. You see, being patient requires that you are kind while you are being patient. Di ba nakakita na ba kayo ng gano'n? Yung tipong, uso to sa mga bata eh. Yung naghihintay, matapos yung niluluto, or parang pati yata yung mga matatandang madaling magutom, ganito na rin eh. Habang hinihintay yung niluluto, sa sobrang tagal, naghihintay daw siya, pero reklamo na reklamo. Matagal pa ba yan? Gutom na ako, ano ba yan? You see? Tapos pag kunyari ngayong sinerve na sa kanya, ang sarap pala, talagang it's worth the wait, buti na lang, naghintay ako. Naghintay ka nga, pero kung ano-ano naman sinasabi mo. You see, when you talk about love is patient, it also has to be kind. It also has to be kind. So, tignan ho natin ang malapitan ng bawat isa na to. Okay? Una, ayan, ba't tumatalon siya? Patient. Yan. So, love is patient. Ang ibig sabihin daw ng love is patient, supposedly hindi siya lalabas ng magkakasabay eh. I don't know, but gumawa ako ng animation dyan. So, gusto ko sana na isa-isa lang. So, nawawalan na ako ng pasensya. Hindi, joke lang. Okay, so, ang ibig sabihin pala ng patient in the Greek language, it is enduring difficulties, ayun, may nag-e-echo nga, with a long spirit. Okay? Ano bang ibig sabihin ng long spirit? Hindi ho long face, hindi yung mahabang muka. Pasensyoso ka nga, sinasabi mo naghihintay ka nga, haba-haba naman ang mukha mo. That's not what we're talking about. If ever something has to be long, it shouldn't be your face. Hindi dapat yung muka. Ang mahaba dapat ay ang ating spirito. We have to have a long spirit. In Filipino, this is what it means. Pwede bang pakibasa? Naghihintay ng may katsagaan. But it doesn't stop there. What else does it mean? Okay. Hindi ba kayo nagtataka? Ang daming pwedeng characteristics ng love. Bakit kaya ang inuna ay patient? Have you ever wondered? Pwede namang unahin yung kind. Pwede namang unahin yung does not boast. Pwede namang unahin yung whatever else. Bakit kaya inuna na ang pag-ibig ay matyaga? Siret? Those who are in a relationship, dapat naiintindihan nyo to. Kasi ganito lang yan eh. Kung ang pinag-uusapan ay ang pagiging pasensyoso or pagiging matyaga, in relation po sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, most of the time, mas kaya natin yun eh. Diba? Kasi ang mga pagsubok, pag dinaanan mo, natapos na, hindi ka nakukulitin yan. Hindi ka na ichichismis yan. Hindi ka na itetext yan. Hindi nakakatok sa pinto mo yan at hihingi pa uli sa'yo kahit binigyan mo na noon. Are you with me? Pero, if the difficulty ay magkaroon ng anyo ng tao, ito yung tinatawag natin na difficult people in our lives. Diba? Sino sa inyo dito yung meron kayong difficult people sa inyong office? Yung ang hirap pakisamahan, pero wala kang choice kasi hindi ka pa pwede mag-resign. Ito mas matindi.
yung difficult person nandun sa sarili mong bahay. Naku, hirap nun. At ang pinakamahirap pa, paano pag asawa mo, anak mo yun, o magulang mo yun? Mas mahirap yun. You see? Yung sa church, pwedeng, kunyari, medyo hindi kayo magkaayos, lipat ng church. Pero yung bahay, mahirap lumipat ng bahay. Di ba? Medyo mahirap yun at magastos. Hindi ba? So, the reason why patient is first, it's because, or is because, ang katotohanan ho, ang isang totoong relasyon sa pagitan ng tao ay naturally messy. It is naturally messy. Kapag totoo ang relasyon mo, di ba, sa mga mag-boyfriend-girlfriend, dahil medyo mababaw pa lang yung samahan, hindi pa nagpapakita ng totoong anyo, parang hindi naman masyadong kailangan ng patience eh. Di ba? Sweet lagi, ganyan, ihahatid ka lagi, ililibre ka, pagluluto ka. Pero pag naging totoo na at lumalim na ang relasyon, dun mo nakakailanganin ng matinding pasensya. Kasi matutuklasan mo na, ay, ganito pala siya. Dati, ganito siyang hinihinin niya. Ngayon, nakikipag-unahan pa sa kanin. Ngayon, tawa kayo. Diba? So, even sa church, kapag bago ka lang attendee, syempre, ano bang mga nangyayari? Hello, sister, tapos bye-bye. Diba? Kakamayan. Okay po, balik po kayo ha. Kasi wala pang relasyon masyado eh. Wala pang malalim. Pero pag lumalim na ang relasyon, naging bahagi na ng life group, doon na nakikita, nako, kala ko dati, pag pumunta na ako sa BCF, okay na ako, wala na ako magiging problema. Pero nakita ko, problema rin pala tong iba kong kasama. 'Di ba? Ang kulit, ang hilig magsalita, kahit naman ayaw namin pakinggan. Pag magkakaupo kami, laging siya yung bida. Naku po naman, parang Lord, ano ba to? Natetest yung patience ko. You see, kapag lumalalim ang relasyon, dun mo makikita na ang katotohanan is that relationships and love is supposed to be messy. Walang totoong relasyon na walang problema. In fact, when you think about it, dalawang mag-asawa, sabihin mong nagpakasal yan at the age of 30. Ang ibig sabihin lang nun, sa unang 30 taon o unang 25 taon, kung sabihin mong 5 years silang engaged, unang 25 taon ng buhay nila, hindi sila magkakilala. Magkaiba ang pagpapalaki sa kanila. Magkaiba ng set ng magulang ang meron sila. Iba sila ng pinagdaanan pagkatapos, pagsasamahin mo sa isang bahay. Yung isa gusto ng tuyo, yung isa nasusuka sa amoy ng tuyo. Yung isa mahilig sa kanin, yung isa ayaw magkanin. Yung isa ganito ang pagpapalaki sa kanya, yung isa ganito. So you see, there is really a conflict and conflict is inevitable, meaning hindi siya maiiwasan, which makes it really imperative that love has to be patient before it is anything else. It first has to be patient because love and relationships are meant to be messy. Hindi ho ganun kadali. Ako nga, pastor na ako, asawa na ng pastor. Pero minsan, talagang nagka-clash pa rin kami. Minsan talagang, shucks, ganito pala siya. It really happens. It really happens. Yung iba sa inyo, nakaka-relate kayo, di ba? Na parang, oo nga, parang dati siya yung nagpapakanta dito, tapos ngayon, ba't ganito siya? You see? But love is patient. It endures difficulties, not with a long face, but with a long spirit. Na kahit na minsan, ito mahalaga sa mga life group leaders, sa mga leaders natin, even sa mga magulang. Di ba minsan naiinip tayo pag kunyaring ang kulit-kulit ng mga hinahandle natin, ang tagal-tagal na nating ina-address nung ugali nila na yon pero hindi pa rin nila natututunan. Remind yourself that love is patient. Maybe hindi pa dumating yung oras nila na magbago. But you have to remember that once upon a time, even ikaw, nandun ka rin sa ganong sitwasyon. And so, hindi dapat na mawawalan ka ng pasensya dahil ang Diyos at yung leader mo dati nagpasensya sa'yo. Are you with me? Love is patient. And when you are patient, dapat hindi na yung nanunumbat. O sige, hintayin kita. Tapos bubulong ka pa. Problema sa'yo eh. Tagal-tagal na natin. That is not being patient. That is waiting, but that is not patiently waiting. When you wait, when you are patient, mahalaga na mabait ka rin. And that's the next thing that we're gonna talk about. Kind.
Dapat yung naghihintay, dapat yung pasensyoso, dapat mabait. At ang ibig sabihin ng mabait, ano ba? You go the extra mile and you extend yourself for the well-being of others. In Filipino, pakibasa nga ho ng lahat ng mabait. Ba? Diba? Pag minsan kasi, nagiging patient ka, di ba? Ang assumption doon, meron kang may problema, may difficulty, kaya ka nagiging patient. Ang problema sa maraming tao, kapag meron silang pinagdadaanan, o busy sila, or tinetest yung patience nila, di ba? Parang feeling nila, wala na silang oras para gumawa pa ng kabutihan. Nasapat na sa kanila, na basta wala akong ginagawa sa inyo, tahimik lang ako, but love is not about just that. In love, it's not, what matters is not just wala kang ginagawang masama. Dapat, kahit na may pinagdadaanan ka, meron ka pa ring willingness na gumawa ng kabutihan sa tao na sinasabi mong mahal mo. Hindi pa pwede yung wala akong oras na gumawa ng mabuti sa'yo. Yayakapin mo lang, ilang seconds lang naman yun Ilang seconds lang yun, sabi mo wala kang oras. Alam niyo, ito sa mga asawang lalaki dito, bigyan ko kayo ng tip. Kahit bata pa ako, ito nag-work sa akin Ewan ko kung mag-work pa to in the future. Pero, kapag meron kaming matinding away ni Ate Aina, syempre, wala na. Kaaway na. So, punta kunyari ako sa isang kwarto, nandun siya sa isang kwarto. Pag na-realize ko, teka, hindi pala kami magkaaway dito kasi mag-asawa kami. Diba? At ang mag-asawa ay iisa. Tandaan niyo yun, iisa. Ang Panginoon mismo nagsabi nun. And sino ang nagbasa dito kanina nung 1 Corinthians 12? Okay, di ba sa verse 26, tama ba? Verse 26, anong sinabi doon? Kapag yung isang part ng body ay nagsuffer, magsasuffer din yung iba. Okay? Kapag nagtagumpay yung iba, magre-rejoice yung iba. You see? Okay, ganun din lalo sa mag-asawa. Sa mag-asawa, talo kayo parehas kapag yung isa natalo. Pag yung isa nanalo, panalo kayo parehas, walang lugi. You see? So ang ending, pag na-realize ko na yon, lalabas ako, yayakapin ko yung asawa ko, wala nang explanation minsan na kailangan Pagkatapos nun, yayakapin na rin niya ako, tapos matatapos, ganito, ganyan, and then masaya kaming matutulog. All it takes is just one act of kindness in the form of a hug, and it covers multitude of sins. You see? Or yung tipong kunyari, ito, uuwi yung asawa mo sa mga babae, uuwi yung asawa mo ng late. O wag na lang asawa, puro asawa Uuwi yung anak mo ng late. Ang usapan, uuwi siya ng alas 8. Umuwi ng alas 11. Noon pala, ang dahilan, meron silang bigla ang school project. Pero okay, sige, naghintay ka nga hanggang 11. Pero sana, pag uwi ng anak mo, instead na bungangaan mo agad, remember that love is kind. So instead na batuhin mo ng pinggan, baka pwedeng abot mo na lang yung pinggan, tapos sabihin mo kumain ka na ba kasi 11 p.m. na. You see, that's a simple act of kindness, and yet it is able to show them the true meaning of love. Na hindi dahil nabibwisit ka, wala ka ng kakayahan na gumawa ng mabuti. Kahit na nabibwisit ka, kahit na may problema ka, you still have the power through the Holy Spirit to do something that is kind. You go the extra mile. Yung kahit na pinagluto ka ng asawa mong babae ng putsero, pero lasang kare-kare, kaysa magalit ka, ano ba naman to? Tapos itatapon mo. Hindi, kainin mo. Pwede namang diet, pwedeng konti yung kain. Tapos the following day, ilabas mo ng date. Para sure na masarap yung kakainin. Hindi. Ilabas mo ng date, tapos pasalamatan mo. Alam mo, na-appreciate ko yung efforts mo para sa pamilya natin. Diba? Hindi ka naman nagsinungaling. Hindi mo naman sinabi na ang sarap ng putsero mo or kare-kare mo. Pero sinabi mo, alam mo, I appreciate all your efforts for the family. Simpleng-simple, but that is an act of kindness. That is an act of kindness. Okay? So, punta tayo sa, eto pala, bago yun. Eto kasing problema sa ating mga tao Ilan sa inyo dito yung nagsabi na nito? Kung alam mo lang gaano kita kamahal. Ang dami na ilang beses ko na narinig yan, ilang beses ko na rin sinabi yan. Pero ang sagot dito, hindi mo kasi pinapakita. Hindi mo kasi pinapaalam, tapos magtatanong ka kung alam mo lang, o magsasabi ka lang kung alam mo lang gaano kita kamahal. If I were the person being delivered to, yung ano na yan, yung sinasabi na yan, sasabihin ko, hindi mo kasi pinapakita, paano ko malalaman? So,
paano natin ipapakita? It's not just by waiting. It's not just by being pasensyoso, pasensyosa. Dapat habang nagpapakita tayo ng pasensya, nagpapakita rin tayo ng kabutihan. Wag na nating hintayin na makikita pa natin na inililibing na yung tao, saka ho tayo magbibigay ng bulaklak. Sa mga lalaki dito, bigyan nyo na ng bulaklak ang inyong mga asawa habang humihinga at buhay. Wag nang hintayin na nandun nakalagak sa tapos mahal na mahal kita. Kung alam mo lang gano'n kita, paano nga malalaman nung buhay hindi mo pinakita? Tatawa-tawa kayo mga kabataan, kayo rin. 'Di ba? Huwag niyong hintayin na yung magulang niyo nandoon na sa kabilang buhay bago kayo Nay, ito yung gusto mo, 'di ba? Binili ko na. Ba't hindi mo binili nung buhay pa? Bakit inintay mo na wala na? You see? Paalam mo kung gaano mo sila kamahal. Show them kindness. Don't just be patient, be kind to them. Do something that will benefit them, not just you. Okay? Now, the second thing is, as we try to understand more of trying to put others first and ourselves last, now let's zoom in on the second part, which is true love is putting myself last. Myself last. Madalas inuuna ho natin ang ating sarili. Bakit tayo na-offend? Kasi meron silang ginawa na hindi tama. It's all about ourselves. Pag hindi ka binate, bakit ka nagagalit? It's not because of the other person. It's because feeling mo, mahalaga ako, ba't di mo ko binate? And so on and so forth. So, what we're trying to say here is, ang totoong pag-ibig ay inihuhuli ang sarili. Hindi hinuhuli, inihuhuli. Pero pwede rin namang hulihin, bahala na kayo. Bago kayo manghuhuli ng iba, hulihin nyo muna yung sarili nyo. Alright? Dahil ang totoong pag-ibig ay inihuhuli, minsan hinuhuli ang sarili. Now, meron akong clarifications dito kasi baka mamaya maabuso na naman. Una, hindi ibig sabihin na inuuna mo ang iba at hinuhuli mo ang sarili. Hindi ibig sabihin na papabayaan mo ang sarili mo. Are you with me? Okay? Sa mga mag-asawa dito, hindi pa pwedeng dahil lang inuuna mo ang anak mo, it's going to be at the expense of your own mental welfare. Yung tipong, inuuna mo nga yung mo, pero dahil doon, napapabayaan mo na yung sarili mo, napapabayaan mo na yung katawan mo, yung pag-iisip mo, it doesn't work that way. Because again, pag ginawa mo sa sarili mo yon at pinabayaan mo ang sarili mo, that's gonna be myopic. Meaning, hindi magtatagal, hindi magiging sustainable yung pagmamahal mo kasi darating yung time sasabog ka. At pag sumabog ka, sino ang kawawa? Hindi lang ikaw. Pati yung tao na pinagbuhusan mo sana ng pagmamahal mo, kawawa rin yan kasi pinabayaan mo sarili mo. So it's not what it means. Kung gusto mo sa mga asawa, anak o kung sino man dito, if you wanna be the best lover to the people around you, you have to take care of yourself. I'm not saying na unahin mo yung sarili mo, pero hindi po pwedeng pabayaan yung sarili mo. 'Di ba? Kunyari, kahit sabi mo pang gusto kong mahalin yung asawa ko. Kung dahil pinabayaan ko yung sarili ko, nalumpo ako, halos hindi na ako nakakapagsalita dahil na-stroke or whatever, paano ko ba siya mamahalin? Mamahalin ko na lang siya sa isip ko, pero hindi ko na siya kayang mahalin sa aking buhay because pinabayaan ko yung sarili ko. Hindi lang physical, minsan napapabayaan natin ang ating mental health. So because of that, minahal mo nga yung tao ng isang araw, pero isang buong linggo mong iinitan ng ulo kasi pinabayaan mo yung sarili mo. So in the end, lugi kayo parehas. Are you with me? Now, ang kailangang maintindihan natin is that prioritizing others should also involve taking care of yourself. When you prioritize others, para totoong mahalin mo sila sa tamang paraan, sa magandang paraan, dapat yung nagmamahal ay nasa maayos na kaisipan, nasa maayos na pangangatawan, at lalong higit sa lahat, nasa maayos na relasyon sa Panginoon. Kapag pinabayaan mo ang sarili mo, you can try as hard as you want, but in the end, you are going to fail. And when you fail, you are going to fail the people you claim you love. Yung mga taong sinasabi mong, binibigay ko yung sarili ko sa kanila, pero napapabayaan mo yung sarili mo, it is only a matter of time before they too suffer from what you did
and did not do to yourself. Okay? So ngayon na naiintindihan natin to, pag-usapan po natin yung tatlong bagay na ito na nakapaloob dun sa putting oneself last. Alright? So sabi dito, sabi kanina, love is patient, love is kind. Now, it says, it does not, ano ang sabi? It does not boast. It is not proud. Okay, sa Tagalog, ito ay hindi mainggitin. Ito ay, ano ba to? Parang hindi mapagmalaki o nagyayabang or something to that effect, right? Okay, so, dito mapapansin nyo, bakit ko siya pinag-isa? Bakit hindi ko siya pinaghiwalay? Alam nyo ba na magkamag-anak ang inggit at ang pagyayabang? Magkamag-anak po yan. Okay? Let's put it this way. Kahit gaano ka kagaling, kahit ikaw na ang pinakamabait na asawa, sisiguraduhin ko sa'yo, merong mas mabait na asawa kumpara sa'yo. Kahit feeling mo ikaw yung pinakapogi, pumunta ka lang sa ibang probinsya, I assure you, merong mas pogi sa'yo. You see? So, pag hindi ka maingat, you're gonna be envious. Maiinggit ka. Okay? So, dapat alam mo yung katotohanan na you are not the best. There is always someone who can be better than you. On the other hand, kahit gaano pa kaliit ang tingin mo sa sarili mo, kahit tingin mo wala kang kwenta, sasabihin ko sa'yo, and I know that is not a right word to say, minsan napapagalitan ako ng asawa ko dyan, pero ang totoo, merong ibang tao na mas wala pang kwenta sa'yo. Now, what we're saying is that we're not saying that these people do not matter, okay? So forgive me for that term, but what I mean is that kung maliit ang tingin mo sa sarili mo, sisiguraduhin ko sa'yo na merong tao na mas lamang ka pa rin kahit gaano kaliit ang tingin mo sa sarili mo. At kapag hindi ka maingat, instead of you feeling righteously good about yourself, magiging arugante ka. Di ba, ganun yung mga tao eh. Pag medyo na-deprive ng papuri ng tao, kapag may pinuntahan silang lugar na sila yung bida, feel nila. Di ba? Na-experience nyo na yon? Yung tipong nung galing kayo sa school na puro magaganda, umalis ka doon kasi magaganda sila lahat, pumunta ka sa isang school na ikaw yung pinakamaganda, so ikaw naman talaga ngayon, feel mo. So, you have to be very careful because there is always at least one person better than you, and there is always at least one person that you are better than. And if you're not careful, magiging envious ka, magiging proud ka. And love is neither of the two. Hindi ganun ang pagmamahal. So now na naintindihan na ho natin ang connection, pag-usapan ho natin ang bawat isa sa kanila, beginning with envy. If you consider the original Greek phrase from which does not envy was taken, ito ho ang kahulugan niya. Does not resent or covet others' possessions, achievements, blessings, or situation. In Tagalog. Okay. Sa halip na mainggit ay nagagalak para sa mga So ang isang maiinggitin, hindi nagiging masaya sa nangyayaring maganda sa iba. At kung inaakala nyo na ang inggit ay nag-i-exist lamang sa mga magkakaaway, nagkakamali kayo. Minsan, mga magkakaibigan, nagkakainggitan pag hindi sila maingat. Diba? Ilan na ba yung mga narinig nyo na mula childhood, magkakaibigan, nauna lang na makapag-asawa yung isa, imbis na matuwa, yung mga hindi nakapag-asawa, hindi nga marunong magluto yan eh. Tapos siya pa yung nakapag-asawa. Hindi nga nagugas ng pinggan sa kanila yan eh. Tapos nag-asawa, kawawa naman yun ang pangasawa niyan. You see, kahit magkakaibigan, pwedeng mag-inggitan. Eto, tatawa-tawa kayo. Kahit humag-asawa, pag hindi kayo careful, you're supposed to be one team. You're supposed to be one flesh. But, pag malayo kayo sa Panginoon, hindi nyo mamamalayan kahit kayo nag-iinggitan kayo. You see? So, kunyari, parehas kayo nagtatrabaho. Yung isa na unang na-promote. Mas malala siguro kung isa kayong kumpanya, no? Tapos na-promote yung isa. Kapag hindi ka maingat, ang inggit ay maaaring mamuo sa puso ng isa na naiwan. Naakala nyo naiwan kasi nga nakalimutan nyo, teka, ang tagumpay niya pala, itagumpay ko rin. You see, pag nakalimutan nyo yun, then inggit will creep in. Inggit will enter the picture. And ganitong tunog ng inggit.
Pag umuwi yung asawa mo, na medyo parang feeling mo, wala nang oras sa gawaing bahay. Kasi nga, syempre, pag na-promote yan, kaka-promote, merong bagong responsibilities yan. So, imbis na tulungan mo siya, suportahan mo siya, ang inggit, ganito tunog niyan. Tinanggap-tanggap ko kasi yung promotion mo. Di mo naman pala kaya. Papa-promote ka, tapos magiging ganito ka naman pala. You see, that is the sound of somebody who is inggit. Okay? So, pakikalabit nga yung katabi nyo. Huwag ka kasing hindi. Joke lang. Well, hindi naman inggitera yan. Grabe naman kayo. Oo. Okay, sige. So, dapat nagiging masaya tayo. Ang pag-ibig po, ang tagumpay ng iba ay tagumpay mo rin. Especially kung mag-asawa kayo. Okay? Especially kung iisa kayong, parang tayo lahat dito. Tayo ho ay, we belong to one body. Yan ang pinag-uusapan natin sa 1 Corinthians 12. Okay? Kaya dapat binabasa natin para nasusundan ho natin. So if you belong to one body, the success of one is the success of the rest of the body. Pag may isang nasaktan dyan, lahat masasaktan. Di ba? It's as simple as that. So, learn to celebrate the success of others. Because you know what? If you trust the Lord, you know na hindi nagkakamali ang Diyos kung sino ang uunahin niyang pagpalain. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Ako, dumating ako sa punto dati na, hindi, ito pala. Pinagpaalam ko naman to sa asawa ko so may approval. Minsan, yung mga babae, nasa yung mga babae, pakitas nga kami ng mga babae na may asawa. Okay. Malay nyo, di ba? Dahil doon, magkaasawa kayo. Okay, sige. So, it's a prank. Hindi, joke lang. So, sa mga babaeng mag-asawa, sino sa inyo dito yung nakapag-isip na ng ganito or nakapagsalita na ng ganito? Tipong, di ba? Kasi totoo naman talaga Pagkatapos mga anak na isang babae, nababago ang kanilang mundo. Totoo yun. At tayong mga lalaki, dapat iniintindi natin ang ating mga asawa. Pag minsan mainitin ang ulo nila or ganito sila. Kasi mahirap talaga sa kanila yun. Nung bago sila mga anak, di ba? Parang very slim, ganyan. Tapos talagang naaalagaan yung sarili. Pag nanganak na, ganito na, ganyan na. So okay naman yun. Pero minsan kami, ang pinag-aawayan namin mag-asawa, buti na lang, binigyan niya ako ng approval. Yung pag, kunyari, maglilita niya yung asawa ko sa akin, sasabihin niya, problema kasi sa inyo mga lalaki, hindi kayo nanganak. Wala namang nabago sa buhay niyo. Yung ginagawa niyo noon, kaya niyo pa rin gawin ngayon. Kami hindi na, nasa bahay na lang kami. Mga ganyan tipo. Kayo, yung katawan niyo, ganyan pa rin. Kami, hindi na ganito. Tapos ikaw nakakalabas ka, ako dito lang. So you see, parang pag hindi ka maingat, ang akala mo, siguro natural lang yun, parang wala lang yun. But that could be an indication na naiinggit ka sa pagkalalaki ng asawa mong lalaki. Nasusundan niyo po? Nasusundan niyo? Ito naman ang minsan nakakatawa. Yung mga lalaki naman na asawa, ang ganda-ganda na nga ng sitwasyon, may inggit pa kasi ang maternity leave napakahabang, paternity leave maikli. O ikaw kaya mga anak. You see? So minsan hindi tayo maingat pero nagkakainggitan tayo. So always remember that you are one team, you are one flesh, so the success of one is the success of the other. At hindi lang sa mag-asawa yan. Kahit sa life group, ganun. Kahit po sa church, ganun. Kapag meron kayong nakita, magkakabarkada kayo, ang naunang mabigyan ng pagkakataon na kumanta dito ay yung isa nyong barkada. Samantalang kayo, panay ang parinig nyo sa amin ang inyong boses, pero hindi pa rin kayo nakakanta dito. Instead na mainggit, praise God, Lord, at least nauna na siya doon sa stage. Lord, kung susunod niyo po ako, okay lang naman. Kung hindi po, okay lang din. Happy po ako sa friend ko. That is the sound of love. That is the sound of love. Okay? Now, let's move on to the next part. Does not boast, isn't proud. Pinag-isa ko na. Tanong, ano kaya ang pinagkaiba ng dalawa na to? Diba? Does not boast, isn't proud. Ano nga to sa Filipino? Paki-review nga yung may mga Filipino Bible dyan. I-contrast ho natin yung dalawa. Ano pong sabi sa Filipino? Ayan. Binibilisan na ni Ate Lori nape-pressure. Kaya mo yan, ate. Sige, ano po? Pwede naman i-Google.
Ano sabi, Pastor? Ayan, sabi sa Tagalog, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Pag naririnig ho natin yung dalawa na yon, parang parehas lang naman, di ba? Kunyari dito, bakit pinaghiwalay? Bakit sinabi pa na does not boast, it is not proud? Even in the Greek language, magkaiba ho ang ginamit na Greek words. Okay? Well, here's the difference. Ang boasting ho ay palabas. Ang boasting, ito ho yung mga maririnig natin sa umpukan na sila lagi yung bida. Actually, minsan yata ganun ako eh. So, pasensya na, love is patient. Okay? Pero ang proud, sila ho yung hindi nagsasalita yan, pero sa loob-loob niyan, yun lang pala. Basic. Paka-basic. Pero hindi mo sinasabi. Iyon yung proud. So, tandaan nyo, hindi porket hindi mo nilalabas ang yabang mo at nasa loob lang, ibig sabihin loving ka na. No, hindi. Kahit na nasa loob mo lang yan, kung deep inside, minamaliit mo yung life group partner mo, ito ba yan? Ilang taon na hanggang ngayon. Hindi pa kabisado yung John 3:16. Basic. Hindi mo nga sinasabi, pero nararamdaman mo. That is being proud. And that is just as unloving as boasting, meaning yung nilalabas mo ay kasing sama lang ng hindi mo nilalabas, especially if it points to yourself at mas pinapalaki mo ang sarili mo kumpara sa kung sino ka talaga. Yun ang pinagkaiba nun. Pero parehas lang pong kasalanan yun. At parehas lang nakalaban yun ng pagmamahal. Because love and pride can never coexist. Hindi sila pwedeng magsama kung paanong hindi pwedeng magsama ang tubig at ang langis. Are you following me? They can never go together. So ano bang ibig sabihin ng dalawang bagay na ito? Okay. Yon. So in English, pwede bang pakibasa ng mga sa buong buhay nila hindi pa sila nagyayabang? Ako mukhang wala yata. O sige, sa buong buhay nila, mga 20 times or less pa lang sila nagyayabang. Basa. Ba? Ang yabang. Okay, parang may pagyabang yung pagbasa. Does not. Hindi, joke lang. Tagalog naman, basahin natin. Okay, hindi sa palabas o panloob mang paraan. Iba kasi, ang problema sa atin, ang iniisip lang natin na mayayabang ay yung nagsasalita. Well, mayabang naman talaga yun. Pero kahit sa puso mo, kahit hindi mo nilalabas yan, kapag deep inside, napakababa ng tingin mo sa iba at napakataas ng tingin mo sa sarili mo, kahit di ka nagsasalita, pa-smile-smile ka lang, patingin-tingin ka lang ng pagilid na ganyan, kayabangan pa rin po yun at hindi yun pagmamahal. Hindi yun pagmamahal. So, paano ba ito nangyayari? Sa dalawang taong magkarelasyon or sa mga taong nasa iisang church or sa mga taong magkakapatid. This can happen actually. At madalas, kahit hindi mo sabihin, okay, ito, sa mga mag-aasawa, meron ho tayong iba't ibang roles, di ba? Minsan ang mag-asawa, parehas na nagtatrabaho, minsan isa lang, minsan nga, babae pa yung nagtatrabaho, minsan, lalaki, and so on and so forth. If you forget that you are one flesh, and that you are supposed to complement each other, then kahit mag-asawa kayo, pwede kayong magyabangan. Hindi nyo kailangan sabihin, pero pwede kayong magyabangan. Dalawa kayong nagtatrabaho, yung isa mas mataas ang sweldo, hindi nyo napapansin kahit sa mga family reunion, kung sino yung alam nilang pinakamataas ang sweldo, feel nung tao na yun, na pag dumating siya, dapat, ang sinaserve sa kanya ay yung pinakamalamig. Kaya ako yung pinakamalaki donation dyan eh. Kahit nga sa church, minsan nakakalungkot, nangyayari ho yun eh. Dahil lang siya yung pinakamalaki ang binibigay, pag umupo siya at nasira yung aircon, ako dapat bumili ka na ngayon. Kasi patay tayo. You see? So, hindi nagsasalita, but if you feel superior, and if you feel that everybody owes you a favor, that is being proud, and that is not loving at all. So, babalik tayo dun sa usapan ng sweldo. Hindi porket mas mataas ang sweldo mo sa asawa mo, hindi ibig sabihin, ikaw ang mas mataas.
Unang-una, lalo na kunyari, yung isa hindi nagtatrabaho. Kami mag-asawa. Ang asawa ko po ay, minsan nagpa-part-time po siya sa whatever. Pero ako yung talagang may work, may ministry. Pero hindi nangangahulugan na ako dapat yung boss. Kasi kung makikita nyo naman talaga, hindi ako bossy sa asawa ko. Okay, so anyway, kasi ang punto ko, kung hindi niya inaalagaan yung anak namin, at kung hindi siya ang namamahala sa bahay, malamang hindi ako makakapag-ministry ng maayos. Malamang hindi ako makakapagtrabaho at hindi ako kikita ng maayos dahil pag uwi ko sa bahay, ano ba to? Diba? Yung mga nagtatrabaho, pag pagod yan, pag umuwi ka sa bahay, gusto mo maayos ang bahay. Tama, mali? Diba? Sino ba yung gusto yung talagang stress na stress ka na sa work? Pagdating mo sa bahay, mas stress ka pa kasi ang kalat, ang baho, walang luto, sunog ang sinaing, yung mga anak, ang dudusing, naglalaro sa labas. Diba? Hindi mo gusto yun. Hindi ka makakapag-concentrate sa trabaho. Tama, mali? So sa mga lalaki o babae dito na mas mataas ang sweldo nyo, always remember that if not for your spouse who supports you, malamang hindi ka kikita ng ganun. So this is teamwork. This is teamwork. Ngayon, sa mga babae naman na naiiwan sa bahay, alam ko na kayo yung naglilinis, kayo nagluluto. Pero maawa naman kayo sa amin pag minsan yung medyo mapapataka namin yung floor, mapuputi ka namin. Huwag nyo namang ipagmalaki rin na wala ka nang ginawa dito sa bahay na to. Teka, wala nga akong ginagawa sa bahay pero nandun ako sa opisina, nagtatrabaho ako eh. Di ba? Hindi naman pwede, honey, na nagtatrabaho na ako doon, naglilinis pa ako dito. Hindi pwede yun. Nasusundan nyo po? So, may kanya-kanya tayong yabang, yun ang problema eh. At nangyayari po yun, una kapag malayo tayo sa Diyos. Pangalawa, kapag hindi natin naiintindihan at nakakalimutan po natin na tayo ay iisang team. Tayo ay iisang flesh. So hindi dapat nagmamalaki dahil iba't ibang roles lang tayo. Oo, mas malinis ka sa bahay, pero kaya ka mas malinis kasi ikaw yung naiiwan. Ako, umuwi ako 8 p.m., 9 p.m. So naturalmente, wala na akong lakas para maglinis. Pero minsan naman, syempre, tayo, maglinis pa rin tayo. That is what we call kindness, di ba? Yung tipong kahit pagod ka, minsan maghuhugas ka ng pinggan, yan yung mga gustong-gusto ng misis natin. Amen ba, mga misis? Di ba? Hindi yung porket pagod ka sa ihilata ka na lang para kang hari, tapos uhubaran ka ng, pwede naman. Pero kahit paano, minsan, di ba, mag-serve ka pa rin sa asawa mo. Huwag mong ipagmalaki na dahil ito ka, ganyan ka, hindi ho nagmamalaki ang mga taong mapagmahal. Kahit sa church, kahit sa life group, huwag mong ipagmalaki na dahil ikaw ang mas spiritually mature, nagmamalaki ka na dun sa mga hindi mature. Hindi ho pagmamahal ang tawag dun. And you might want to question in the first place whether you are really spiritually mature because somebody who is truly mature spiritually will not boast about how spiritually mature he is. Dahil ang unang-una, kailangan maalala mo na kaya ka mature dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Kaya ka nasa sitwasyon mo ngayon, or sa sitwasyon mo ngayon, it's because naawa, nahabag ang Panginoon sa'yo, kaya ka naroroon. Sa mga kapatid ko dito na hindi tayo nagbibisyo, meron tayong kakilala nagbibisyo, bago ho tayo maging mayabang sa kanila, bago natin sila tignan ng mababa, alalahanin natin na kung hindi sa pagkaawa at hindi sa habag at grasya ng Panginoon, malamang mas malala pa tayo dun eh. Diba? Yung mga mababalita nyo na, si ganito daw may affair. Walang naman yan. Hindi ako gayahin. You see, bago ka magyabang ng ganon, isipin mo that where you stand, it is a byproduct of the Lord's grace. Na kung hindi sa grasya ng Panginoon, malamang sira na rin yung pamilya mo ngayon. Ba't ka nagyayabang dun sa nasira yung pamilya? Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, malamang siguro may bisyo ka na rin ngayon. Bakit mo pinagmamalakihan yung mga may bisyo? Love does not boast, and it is not proud. Love does not boast, and it is not proud. And as I close, I want to give you a recap of what we've covered so far. How many of you here yung nararamdaman, mas kaya na nilang magmahal ngayon? Meron ba? Mas kaya nyo na? O mas kaya nyo nang pumulis? Mas kaya nyo, hindi ka nagiging patient. Hindi ka na. You know, before you ask other people to show you what love is, you first show them what love is.
Don't demand. Give. Don't ask. You give. Because true love puts others first and myself last. And uulitin ho natin, ano yung 5? If you are truly putting others first and yourself last, then you have to be patient because love is patient. And God is patient. You know, sa mga nagkasala sa atin dito, bago mo sabihin na never kitang patatawarin, alalahanin mo na kaya mo na-i-enjoy ang buhay Kristiyano mo ngayon is because merong Diyos na nagpatawad sa'yo at paulit kang pinapatawad kahit paulit-ulit ka nagkakamali. So when you wrap that around your head, I think it's gonna be easier for you to be patient because God is patient. Number 2, love is kind and God is kind. So bago mo sabihin na hindi niya deserve yan, na bigyan ko siya ng bigyan ko siya ng kabutihan or gawan ko siya ng kabutihan, bakit tayo? Deserve ba natin ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin? Deserve ba natin na namatay siya sa krus para sa atin? We don't deserve it either. We don't deserve it either. Pangatlo, love does not envy. Pang-apat, love does not boast. And panghuli, love is not proud. True love puts others first and myself last. Now, kausapin ko kayo ng masinsinan. Maaring meron ho sa inyo dito na medyo you're feeling bad about yourself now. Kasi yung partner ko, yung kapatid ko, yung churchmate ko, hindi siya patient eh. Hindi siya kind eh. Yung anak ko na nga lang, yinayabangan pa ako. Hindi siya ganito eh. Diba? I'm not even gonna ask you to raise your hand, but maybe some of you are feeling bad now because you feel that the person you're married to does not exhibit all these. Maybe some of you are feeling bad because you feel like, yung kasama ko sa life group, hindi yan ang ginagawa nila, so I feel bad. You know, yung anak ko hindi nagiging mabait sa akin. Yung anak ko, ganito, ganyan. You know, what do you think is the solution kung merong tao na hindi patient, hindi kind, nagiging mainggitin, nagiging mayabang, nagiging mapagmataas? What do you think ang kailangan nyong gawin? The problem with so many of us is that kapag merong hindi patient na tao, hindi patient yung asawa mo, anong gagawin natin? Pipilitin mong maging patient. Maging pasensyoso ka nga. Yun ang sinabi sa Bible. Magiging pasensyoso yan ng sandali. Pero sisemplang na naman, tapos susumbatan mo. Hindi, maging patient ka nga. Maging mabait ka, maging ganito ka. You know, listen to this. If you want the person around you or with you to be patient, ang solusyon ay hindi i-ask or i-demand sa kanya na maging patient siya, because I'm telling you, you are setting that person up for failure. Magfe-fail lang yung tao na yun. Ang solusyon sa pagiging kind ay hindi yung sasabihan mo lang na maging mabait ka nga. It doesn't even work even with your own self. Na kung sabihin mo ngayon na wala kang pasensya, ang sagot doon ay hindi, sige, magiging pasensyoso na ako, try mo. 1 araw lang matatapos yan. 2 araw lang matatapos yan. Yung mga hindi mabait dito, aaminin mo sa sarili mo na hindi ka mabait, ang solusyon ay hindi ang pagpapakabait because you cannot do it on your own. I'm telling you, if you take a look at this list, and this is not even a complete list, you look at, abangan nyo ho yung sermon ni Pastor Rodel sa susunod na linggo, you put together lahat ng qualities ng love. And I tell you, if there is one word that summarizes them all, you know what that word is? Imposible. It is impossible. It is humanly impossible, especially kapag ang kasama mo, talagang, how do you be patient? Paano ka magiging kind? Paano mo iiwasang maging ganito, hindi maging ganito? It is humanly impossible. And so I tell you this morning, unahin mo ang sarili mo sa pagbabago. Kung tingin mo kulang ka sa mga bagay na to, ang solusyon ay hindi yung dadagdagan mo lang yung sarili mo ng bagay na to. That is never the solution. You know what the solution is? The solution is that you get close to the author of love. Hindi nyo ba napapansin? Sa mga magkakaaway dito, sa mga nakikipag-away dito, normally, kapag nakikipag-away ka at pumapatol ka, I assure you, iyon yung mga oras na malayo ka sa Panginoon. Tama, mali?
Sa mga mag-asawa dito na nagde-dare, nagte-threat na hiwalay kung hiwalay. Don't tell me na nung ginawa niyo yun, napakalapit ng puso niyo sa Panginoon. I doubt. So if you are looking for a solution, if you are looking for the perfect first step, to be more patient, to be more kind, to not envy, to not boast, to not be proud, the solution and the only step is that you get close to the author of all these. And that is no other than the Lord Jesus Christ. So, what are we to make of this? We love because Jesus first loved us. If ever you're going to be patient, it's because the Lord was patient to you first. If ever you can show kindness, it's because the Lord showed kindness to you first. We love because He first loved us. You know, sa mga magulang dito, kung gusto nyo na ang mga anak nyo ay maging mas mapagmahal, ang solusyon ay hindi mo pilitin na maging mapagmahal. Ang solusyon, itulak mo sa church. Itulak mo sa life group. I-check mo kung nagbabasa ba ng Bible. Hindi lang yung, anong oras ka umuwi? Doesn't work that way. Sa mga mag-asawa dito na feeling nyo kulang na kulang kayo sa isa't isa o kulang yung asawa mo sa'yo, bago mo hanapan, bago mo awayin, tanungin mo ang sarili mo, is my husband, is my wife close enough to the Lord? Because I'm telling you, napaka-unfair sa tao na malayo sa Diyos kung i-demand mo na mahalin ka niya sa paraan na ang Diyos lang ang nakakagawa. You remember the 3 types of love from last week? You know, the type of love being talked about here is agape love. And that is the love that only God can do. So kapag malayo sa Panginoon ang asawa mo, huwag mong sisihin kung hindi siya pasensyoso because naturally, hindi siya magiging pasensyoso until he gets close to the Lord. In the same way, kung gusto mong magbago, hindi ka pa pwedeng magbago sa pamamagitan lang na, okay, magiging mas mabait ako, gagawin ko to, ganito ang gagawin ko. No. What you have to do is to look into yourself, ask the Lord to search your heart, and ask the Lord, Lord, draw me close to you. Because that's the only way that you can love. That's the only way that you can love an unloving and unlovable person. That is the only way. That is the only way that you can be patient even to those who are testing your patience big time. That is the only way. You get close to the Lord. So sa mga magulang dito, encourage your children to join life groups. Sa mga magulang dito na ang anak nyo, imbis na kasama natin ngayon nandun sa bahay, encourage them. Huwag niyong basta pagalitan. You know, be loving to them. Encourage them to be here. Encourage them to read the Bible. You cannot change them by asking them to change. The only way that they can change is if they get close to Jesus. So kung mahal nyo ang anak nyo, kung mahal mo ang asawa mo, the priority has to be my husband, my spouse has to be close to the Lord. Because that is the only way, I'm telling you. That is the only way. Panginoon, before ho ako nagsimula dito, I ask you, Lord, that if ever there is any relationship here that needs restoration, Panginoon, you are the God of love. Kayo ang Diyos na nagpatawad sa amin. And kung nahihirapan man kaming magpatawad, tulungan niyo, Panginoon, kami na gawin namin ito, Lord. Holy Spirit, fill us, Lord, with the love that comes from you. You know, mga kapatid, kung merong isang gustong sirain ang dyablo, ito ang ating tahanan. That is the first thing. Before the devil would like to destroy the church, he would destroy your family first. Lord, I lift up to you all the families here. I lift up to you all the marriages here. Yung may mga sira na, yung mga malapit ng maghiwalay, Panginoon, heal them, O Father. Heal them, O Father. Allow them to experience the love that comes from you. And ipaalala nyo sa amin, kung talagang mahal namin ang aming asawa, kung talagang mahal namin ang aming anak, mahal namin ang aming magulang, ang unang dapat naming gawin ay mahalin kayo. Dahil the more we love you, the more that we can love ourselves the right way,
The more we love you, the more that we can love our wife, our husband, our children, our parents, and so on and so forth. So teach us, Lord, and draw us closer and closer to you. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries.